Rigondo natakot sa lakas ni Casimero at Cuadro Alas na exposed daw sa laban. Pero bago yan mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo ng subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat. So mga tol, natapos na nga ang bakbakan na hinihintay natin sa pagitan ni Cuadro Alas Janril Casimero laban sa Kubanong si El Chacal Guillermo Rigondo. Hindi natin inaasahan ang laban ay mauwi sa isang marathon, kung saan nga sinabi nitong commentator na 10,000 ngang step ang ginawa nitong si Rigo. Kasi mga tol, sa laban mula round 1 hanggang round 12 ay hindi nagbago ng estilo itong si Rigondo. Sa laban nga mga tol, buong akala ko ay tatakbo lang sa unang bahagi ng round itong si Rigo, at bandang kalagitnaan ay siya naman ang bibira ng bibira kay Casimero. Pero pumasok na ang round 6, round 7 at round 8 hanggang round 12 ay hindi talaga nagbago ng estilo itong si Rigo. Hindi man lang ito nakitang naging agresibo kahit isang round man lang. Ngayon mga tol, bakit ganito ang naging estilo ni Rigo samantala nung hindi pa sila nagkakaharap sa lona at nagtatrastokan pa lang sa social media at maging sa face-off? Parang gusto nang upakan agad si Casimero at akma pangangahampasin ng microphone na hawak niya, na parang gigil na nabigyan ng leksyon ng isang Casimero. Pero na maglaban sila, parang tumakbo itong si Rigo mula Bulacan hanggang monumento ng pagkalayo-layo. Simple lang naman mga tol, kaya naging ganito ang estilo ni Rigo, sapagkat sa unang round pa lang naramdaman na agad ni Rigondo ang lakas ng isang angas ng Pinas, kung saan nga makikita natin na tinamaan ng body shot itong si Rigo. At nang makorner na, kumonekta ang kanan ni Casimero noong yumuko itong si Rigo. Doon pa lang mga tol ay nayanig na talaga itong si Rigo at napalahod pa nga at napatukod sa lona. Subalit hindi nga ito kinonsider na knockdown ng referee. Kaya naman dito na pagtanto ni Rigo na ibang klase talagang power ang meron si Cuadro Alas, dahil sa round 1 pa lang kumbaga fresh na fresh pa at nasampulan nito agad ng isang suntok na galing ormok. Kaya naman inisip na nito na baka matulad siya kay Tete na sa round 3 pa lang ay tinapos na agad ni Casimero ang laban. Kaya naman ang ginawa na nitong si Rigo ay tumakbo na lang ng tumakbo at bihira na lang bumato, sapagkat gusto talaga siyang patulugin ni Casimero. Kaya naman survival mode na talaga ang nangyari kay Rigo hanggang matapos na ang round 12. At nakuha pa nga magreklamo ni Rigo sapagkat siya daw ang nanalo sa laban. Saan ka makakita na challenger ka lang tapos wala kang round na pinakita sa judge at maraming tao na nakikipagbakbakan ka man lang? Malayong malayo talaga mga tol ang pinakita ni Rigo sa laban na ito kumpara noong makalaban niya ang The Flash na si Nonito Donaire, kung saan nga sa laban kontra Donaire makikita talaga nating lumalaban si Rigondo. Tumakbo man ay kuma-counter kay Donaire, kung saan nga nasaktan pa nga niya si Donaire at napatakbo dahil sa inindaang patama ni Rigo, kung saan nga makikita natin mga tol na tinatakpan ng gloves ni Donaire ang bahagi ng mata kung saan may black eye si Donaire. Pero pagdating kay Cuadro Alas, hindi umubra ang pagiging technician nito, na yung pinagmamalaki niyang counter left straight ay bibihira tumama kay Casimero, sapagkat basang-basa na ni Casimero na ito ang magiging estilo ni Rigo. At ayaw din sumugal talaga ni Rigo na makipagsabayan dahil nga sa naramdaman talaga nito na may tulog siya dito. Ngayon mga tol, marami akong nababasa na na-expose daw itong si Casimero sa laban kay Rigo, kung saan nga mga kapwa Pinoy pa natin ang nagsasabi ng ganito. Ngayon mga tol, ang masasabi ko lang, saan ba banda na-expose si Casimero? Dahil ba hindi napatulog ni Casimero si Rigo? Ngayon mga tol, papaano mo mapapatulog ang kalaban kung ayaw naman nito magpatama? At paano mo mapapatulog ang kalaban kung hindi kumukonekta ang malalakas mong suntok? At kung makapagkonekta man ng suntok ay agad yayakap ang kalaban para hindi makapag-follow up. Ang alam ko kasi mga tol sa salitang expose, yun na knockdown ka ng kalaban na hindi mo pa nararanasan sa buong karir mo, o yung nabugbog ka ng gusto ng kalaban at sabog-sabog ang mukha mo at hindi ka lumalaban ng harap-harapan na ngayon mo lang ginawa sa buong karir mo. So mga tol, yung nagsasabi na expose ko na si Cuadro Alas, mukhang nagkakamali ata ng tingin. Mukhang baliktad mga tol. Dapat nga dito si Rigo ang sabihing na expose. Bakit kanyo? Kasi mga tol, si Rigo sa buong karera niya sa boxing, kay Cuadro Alas lang siya tumakbo ng tumakbo mula round 1 hanggang round 12. Yung tipong walang round na pinapakita na sumusugod siya sa laban.
o nakikipagbakbakan ng harap-harapan. Dito natin makikita mga tol na nire-respeto talaga ni Rigo ang lakas na meron si Casimero. Kaya para sa akin mga tol, ang na-expose dito walang iba kundi ang Cubano na si El Chacal Guillermo Rigundo. Kayo mga tol, ano sa palagay nyo? Na-expose nga ba si Cuadro Alas kay Janril Casimero sa laban? O si El Chacal Guillermo Rigundo ang na-expose sa laban? Comment nyo lang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo ng subscribe button at notification bell at piliin all. Salamat.